So ito po, asahan na po natin na mukhang magiging araw-araw na yung pong mga banat ni Vice President Sara Duterte laban po sa administrasyon. Okay? At syempre yung mga DDS na vloggers nila at mga content creators nila ay todo share, todo post, kumbaga they are following the lead itong si VP Sara ng pagtira sa gobyerno. Okay? Kaso parang ganyan-ganyan din yung pong mga pinks nung araw nung panahon ni Duterte. Di ba? Parang lahat na lang mali, lahat na lang ano. At syempre yung mga tao medyo na-turn off sa ganyan. Pero anyway, basahin po natin yung sinabi ni VP Sara o tapos yung sinabi ng mga ibang lawmakers na binutata siya kaagad. Si Senate President Chis Escudero binutata kaagad pero basahin natin tong sinasabi ni Sara. We Filipinos deserve better. Pareho, ganyan din yung tira sa kanya. So I am using my position, resources, and platform to be the voice for my fellow Filipinos who are left unheard. 2 beses akong nakaranas ng baha sa bahay mismo ng mga magulang ko sa Taal Street, Davao City. Nasira ang mga kagamitan namin at puro burak ang kapaligiran. Hindi siya nakakatuwa. Naranasan ko ring maglakad sa tubig baha na hanggang dibdib at tuluyang lumangoy na lamang. Hindi siya masaya. Naranasan ko maging mayor at may namatay na 30 katao nang dahil sa isang flash flood. Hanggang ngayon masakit pa rin ang damdamin ko dito. So I am using my position, resources, and platform to be the voice to show our government officials how to command. Aba, talagang balak magpakitang gilas nitong si VP Sara. Pero the point is, hindi niya saklaw yan, di ba? Ba't hindi niya simulan doon ba't hindi niya sinimulan nung siya yung nasa DepEd to show the people how to command? Kasi 2 taon nasa kanya yung DepEd Pero parang hindi naman siya nagpakitang gilas masyado doon. Meron siya mga proyekto, pero hindi itong how to command. Di ba? Walang ganun O ngayon niya ipapakita kung kailan limitado yung kanyang kapangyarihan, di ba? I am using my position, resources, and platform just I did in the past. Nung ako ay mayor pa lamang, sinabihan ko ang NEDA 11 na kailangan sa pag-aaral para sa flood control at drainage. Ito ay para may sinundan ang City Engineer's Office at DPWH na plano at hindi na sila mag-imbento ng proyekto. Yun naman pala, ano nangyari dyan? Sa akin yung using your platform. Nung nasa DepEd ka, parang hindi nga masyadong nagamit yung kanyang platform. Diyan ako nanghihinayang. Diba kung nagamit niya yung platform niya, maghingi sila ng mga donasyon para sa mga school buildings. Kumbaga, ang ganda sana nung sa DepEd, diba? Kaso hindi niya siya nagamit yung platform Ngayon siya nag-iingay. Diba? Kaya nga merong nagawa ang PRRD administration sa flood planning na simulan noong September 2016 at na-publish noong July 2023 ang Master Plan and Feasibility Study for Flood Control. So yung study, 7 taon. Baka naman gusto ng pondohan ang mga infrastructure projects na ayon sa master plan o baka naman may alinlangan pa hinggil dito dahil Duterte ang mayor at mas mamarapatin nilang gibain na lang. Ayun. Leadership is faithfulness to the oath of office. Ganyan. So, we Filipinos deserve better. We Filipinos should be the best. Shout out sa JICA na tumulong sa Davao City. You are the best. At least Japan yung pinasalamatan, hindi naman dun sa... pero anyway, binutata siya kaagad ni Senate President Chis. Ano yung sinabi ni Senate President Chis? Ito, basahin natin. Sinare ko yata dito sa Facebook ko. Na ang sinabi ni SP Chis, 6 na taon sa pwesto yung kanyang ama. Anong nangyari? Diba? Bakit ganon? Bakit ngayon nagrereklamo itong si VP Sara? 6 years. 6 years. Ano puro planning. Puro Your dad had 6 years to address the flooding problem. Perplexed itong si Senate President Chis kung bakit ganon. PRRD failed to address the problem during his 6-year term. Okay? Nga naman, may punto nga naman, di ba? At ito yan 51 billion. Ang laki-laki nung allocations na sa budget sa congressional district nung kanyang kapatid. Anong nagawa nun for the flood? Sa flood control, di ba? Mahirap magturo kung, di ba? Pag magtuturo ka pero without holding accountable yung previous na So sinasabi niya 7 years plano lang yung nagawa. Pero ang laki-laki nung nagastos na budget. Hindi man lang na-actionan yung problema sa baha.
So yun itong si PBBM 2 taon pa lang pero sila 6 years. O sabi ni Cheese, the statements of VP Sara should not be surprising following her resignation from the cabinet. What is perplexing is her questioning the absence of a flood master plan 2 years into the admin of PBBM. After the previous administration had 6 years to develop one but was unable to do so. Matagal ng problema ang pagbabaha sa bansa. Kung meron kasing nagawa na o nasimulan man lang po noon, edi meron po sana tayong napapatupad ngayon. O dinagdag niya. Ayan. So, yun naman nga ang yun talaga ang ano diyan, nako-question talaga, 'di ba? Kasi ang lalaki ng budget, ang lalaki ng ngayon paano niya kumbaga nagreklamo lang siya how is that showing how she will lead sa puro, 'di ba? That is out of her mandate. Hindi niya trabaho 'yan. Ano, pwede lang siyang magreklamo, pero ngayon pa, 'di ba? She had 2 years. Kung if she wanted to show how to command, if she wanted to show how to lead sa national, okay? Iba yung local sa local, di ba? Siyempre, pag local, doon ang nakakaalam sa Davao, di ba? So, pero pag national, if you wanted to show people how to command, how to lead, dapat pinakita na niya yan doon sa DepEd pa lang. Pero anong nangyari, di ba? Parang merong mga projects pero walang anything na talagang game changer, wala talagang monumental na project. So, yun ang issue diyan. So, asahan po natin mas lalong umiinit pa. Todo na actually inaasahan natin na hihirit si VP Sara, pero kulang sa kagat Actually, nahihinaan ako dito sa kanyang unang barrage ng atake. Okay? Parang walang kagat. It doesn't wala kulang So, tingnan natin kung saan nila dadalhin yung kanilang mga atake at paano nila susubukang gawin yan nang hindi maituturo sa kanila. Yung sa tatay mo nga, wala namang nagawa tungkol dyan, di ba? So, sa akin, maling subject yung flood control Kasi masisilip na naman yung sa kapatid niya, yung sa tatay niya. Choose another topic na maaring hindi, kumbaga may mga pagkukulang naman sa PBBM government, di ba? Piliin nila ng maayos. Kasi it doesn't resonate sa tao Kasi flood, di ba? Kayo nga di ba? So, yun lang If she really wanted to show the people na she was serious about leading, dapat ginawa niya dun sa DepEd. Dapat doon siya nag-ingay. Dapat araw-araw nagpo-post siya, ganito kami sa DepEd, ito yung changes ko, ito yung gusto kong mangyari, tulungan nyo kami. Mga businessman, tumulong kayo. Pero wala So, ayun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye-bye.